Sabi ko naman kasi sa'yo huwag kang masyadong uminom. Naiiling ng wika kay Nela ng pinsang si Yana mula sa driver's seat ng sasakyan nito. Inireklamo niya ang masakit na ulo sa pinsan habang pauwi sila ng gabing yon. I couldn't help it, Yana. Paano hindi ako mapapainom kung ipinaalala sa akin ni Gemma ang ginawa ng gagong ex ko? Baling niya sa pinsan. Nanggaling sila ni Yana sa isang bar kung saan ginanap ang birthday party ng high school friend nila na si Gemma. Nang mapag-usapan kanina ang nangyari sa relasyon ni Nela sa dating nobyong si JP, ay hindi napigilan ng dalaga ang mapainom ng alak. Akala ko nakamove on ka na. Sulyap sa kanya ng pinsan. Kahit hindi ko na siya mahal, hindi ko pa rin basta-basta makakalimutan ang ginawa niya sa akin. 3 buwan na ang nakalilipas mula nang matapos ang relasyon ni Nela sa dating nobyong si JP. Sariwa pa sa alaala ng dalaga ang nararamdaman niya nang matuklasan na nakabuntis na ng ibang babae ang ex-boyfriend. It's been 3 months, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa sa akin ni JP. We were together for 5 years, Yana. Magkahalong galit at pait na litanya niya sa pinsan. Akala ko, okay lang sa kanya na walang nangyayari sa amin. Akala ko, nire-respeto niya ang desisyon ko na hindi ibigay ang sarili ko sa kanya hanggang hindi ba kami kasal. Pero kaya naman pala okay lang sa kanya kasi may nilalandi siyang ibang babae behind my back. Pagak na natawa ang dalaga habang hawak-hawak ang masakit na sentido. Sa loob ng 28 taon ay nanatiling berhen si Nela. Ipinangako niya kasi sa pumanaw na ama na isusuko lang niya ang pagkababae sa araw ng kanyang kasal. Kaya naman sa loob ng 5 taong relasyon nila ng dating nobyong si JP, walang nangyari sa kanila ng lalaki. Siguro, totoo nga talaga na nature ng mga lalaki ang manloko. Akala mo kung sino mga loyal at mababait, pero pagtalikod mo, lumanan di pala sila sa ibang babae. Kaya ikaw, mag-ingat ka dyan sa mga lalaking nagpaparamdam sa'yo. Patuloy na wika niya sa pinsan. Sumandal siya sa headrest ng upuan at ipinikit ang mga mata. Pagkatapos ng ginawa sa kanya ng dating nobyo, ay tila nawalan na ng tiwala si Nela sa mga lalaki. Pakiwari pa ng dalaga, kahit pa nakamove on na siya sa ex-boyfriend, ay hindi na niya gugustuhin pang magmahal ulit. Hindi naman lahat ng lalaki ang manloloko, Nela. Look at Papa. Hanggang ngayon loyal siya kay Mama. And Tito Sancho, your dad. Namatay siya na ang mami mo lang ang nag-iisang babae sa buhay niya. Meron lang siguro talagang tulad ng ex mo na sadyang manloloko. Well, yeah, I guess you're right. Mahinang sang-ayon niya kay Yana. 5 taon nang nakalipas mula nang mamatay ang ama ni Nela. At tulad ng sinabi ng pinsan, sa loob ng mahabang taong pagsasama ng kanyang mga magulang, ay walang naging ibang babae ang kanyang ama. Bumuntong hininga si Nela bago dumilat at bumaling sa pinsang nagmamaneho. You know what's the hardest thing for me to accept? Yung pinaglaban at pinagtanggol ko si JP kay Mommy. Pero sa huli, lolokohin niya lang pala ako. Hindi boto ang ina ni Nela na si Marina sa relasyon nila ng dating nobyong si JP. Bukod kasi sa hindi nanggaling sa marangyang pamilya ang lalaki, gusto ng kanyang ina na ipagkasundo siya sa anak ng kakilala nito. Ipinaglaban ni Nela ang relasyon nila ni JP sa ina at iginiit niya rito na si JP lang ang lalaking pakakasalan niya sa hinaharap. Pag-uwi ni Tita Marina mula sa France, malalaman niya na wala na kayo ni JP, Nela. Paano na yan? I'm sure ipapaalala niya sa'yo ang naging kasunduan niyo. Natigilan si Nela sa sinabi ng pinsan. Ngayon lang niya muling naalala ang naging kasunduan nila ng mommy niya. 2 years ago, ipinangako niya sa ina na kapag naghiwalay sila ni JP, ay papayag siyang sumailalim sa arranged marriage. Sinabi niya ang bagay na yun sa ina dahil sigurado siya noon na hindi sila maghihiwalay ng dating nobyo. Then I guess I don't have a choice now. Pagak ang tawang sagot ni Nela sa pinsan. Magpapakasal ako sa lalaking irereto sa akin ni Mommy. Sigurado ka, Nela? Yes, I made a deal with Mom. At pareho mo kaming kilalang dalawa. Hindi niya ako titigilan at may isang salita rin naman ako. Napahinto si Nela sa pagsasalita nang biglang makaramdam ng pagbaliktad ng sikmura. Yana, stop the car. Nasusuka ako. Utos ni Nela sa pinsan. Teka, tigilan mo muna.
Mahinang napamura si Yana bago nito inihinto ang kotse sa gilid ng kalsada. Pagbaba ni Nela mula sa front seat ng sasakyan, ay agad na siyang nasuka sa sementadong kalsada. Oh God, I'll never drink again. Nakangiwing wika ng dalaga sa sarili habang hawak ang tiyan. Kasalanan to ni JP at ng mga kalahi niya eh. Akma niyang pupunasan ng gilid ng bibig nang masilaw siya sa isang kotseng huminto sa likod ng sasakyan ni Yana. Mula roon ay lumabas ang isang lalaki. Naglakad ito palapit sa kanya. Miss, okay ka lang? Tanong ng estranghero kay Nela. Sa kabila ng pananakit ng ulo at bahagyang pagkahilo, ay pilit na sinalubong ni Nela ng tingin ang lalaki. Hindi niya maikakaila na may itsura ito. Hindi lang siya basta may itsura, Nela. Gwapo siya. Wika kay Nela ng isang parte ng kanyang isip. Bago pa makasagot ang dalaga sa kaharap, ay isang panyo ang iniabot nito sa kanya. Here, miss. Subalit dahil sa epekto ng nainom na alak, sa halip na tanggapin yun at magpasalamat, ay sininghalan niya ang estrangherong kaharap. Hindi ako tumatanggap ng panyo sa hindi ko kilala, lalo na sa lalaking tulad mo, mister. Malay ko ba kung kidnapper ka at gusto mo akong dukutin? Tapos may pampatulong ang panyo mo. Anya, at pinanliitan pa ito ng mga mata. Hindi porket guwapo ka ay magtitiwala na ako sa'yo. Maraming guwapo ang manloloko. Sa halip na ma-offend ay umangat ang sulok ng labi ng lalaki sa sinabi niya. Trust me, I'm no kidnapper, miss. I'm sorry for overstepping. I saw you throwing up and I thought you might need some help. Hindi ko kailangan ng tulong mo, mister. Naputo lang sinasabi ni Nela nang maramdaman niya ang paghawak ni Yana sa braso niya. Hindi niya na malayang bumaba na rin ang pinsan mula sa kotse. Nako, mister. Sorry dito sa pinsan ko. Hinging pa umanhin ni Yana sa lalaking kaharap nila. Anyway, salamat sa concern. Don't worry, ako nang bahala sa kanya. Sure, no worries. Nakangiting sagot ng lalaki sa pinsan niya. Ibinalik nito ang panyo sa bulsa ng pantalon bago sumulyap sa kanya. Drink orange juice and eat a banana when you wake up tomorrow, miss. Makakatulong yun sa hangover. Trust me. Bakit mo alam? Lasinggero ka ba? Nakaangat ang kilay na tanong niya sa lalaki. Isang ngiti ang ibinigay sa kanya ng estranghero. I know because I'm a doctor, miss. Anito bago tumalikod at naglakad pabalik sa sasakyan nito. Nakakahiya ka naman, Nela. Nagbagad ng loob na nga yung lalaki, sinungitan mo pa. Wika sa kanya ng pinsan habang sinusundan nila ng tingin ang papalayong kotse ng lalaki. He's a stranger. Depensa niya sa pinsan. Bakit pa kasi hindi ka lumabas agad? Inakala tuloy ng lalaking yun wala akong kasama. You know how I hate the smell of puke. Ew. Maarteng sagot ni Yana. Inabot nito sa kanya ang hawak na box ng tissue. Sayang, hindi ko na itanong kung anong pangalan ni Doc. Ang gwapo pa naman niya. Saan kaya siyang ospital nagtatrabaho para doon ako makapagpa-check up sa susunod? Nakangiting wika ng babae habang pinapanood siyang magpunas ng bibig. Nakasimangot na ibinalik niya sa pinsan ng box ng tissue. Gwapo yon, Yana. So malamang manloloko rin yun. Ano ka ba? Hindi naman lahat ng lalaki manloloko na tulad ng ex mo. Sa halip na sumagot ay umiling na lang si Nela sa pinsan bago muling pumasok sa sasakyan nito. Kinabukasan, tulad ng inaasahan ng dalaga, ay masakit ang ulo niya ng magising. Habang nasa kusina ay namalayan na lang niya ang sarili na gumagawa ng orange juice. Nasa island counter siya ng kusina at kumakain ng saging nang makatanggap siya ng tawag mula sa ina. Mom, bati ni Nela sa ina habang hinihilot ang sentido. I'll be flying home next week, Nela. Wika sa kanya ng ina mula sa kabilang linya. Dating modelo ang ina ni Nela na si Marina. Nang mag-asawa ang ina ay nagtayo ito ng modeling agency sa tulong ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, madalas na wala sa Pilipinas ang ina at madalas na nasa ibang bansa kasama ang mga modelong hinahandle nito. Naman naman ni Nela ang pisikal na katangian ng ina, ang yapak ng amang businessman ang sinundan niya. Business management ang tinapos ng dalaga. 3 taon nang nakalipas mula nang magtayo siya ng Spa and Wellness Center kasama ang pinsan na si Yana. Sa kasalukuyan ay 3 na ang branch niyon. Why did you call, Mom?
I'm sure hindi lang para sabihin sa akin kung kailan ang uwi mo. Ani Nela sa ina bago kinagatan ng hawak na saging. Narinig niya ang pagtikhim ng ina mula sa kabilang linya. Well, I heard the news. You and that guy finally broke up. Is that true? Huli ka na sa balita, Mom. JP and I broke up 3 months ago. And how are you, Iha? May pag-aalalang tanong ng ina. Don't worry, I'm doing fine. Tipid na sagot niya sa kausap. Lumaki si Nela na mas malapit sa kanyang ama kaysa sa kanyang ina. She was more of a daddy's girl. Sa nagdaang mga taon, nabawasan pa ang pagiging malapit nila ng ina dahil kay JP. See? I already told you before, Iha. That guy will only hurt you. Noon pa man wala na akong tiwala sa lalaking yon. From the start, alam ko nang hindi siya ang lalaking nababagay para sa'yo. Hindi ka lang nakinig sa akin. Sa halip na pabalang nasagutin ng ina tulad ng madalas na gawin niya noon kapag pinipintasan nito ang ex-boyfriend niyang si JP, sa pagkakataong yun ay bumuntong hininga lang ang dalaga. Well, apparently, you're right, Mom. And you know what that means, Iha, right? O kailangan ko pang ipaalala sa'yo ang pagkasunduan natin. No need to remind me, Mom. Don't worry, tutupad ako sa kasunduan natin. I'd agree to this arranged marriage of yours. Sagot niya sa ina. Isang produkto ng arranged marriage ang mga magulang ni Nela. Pagkatapos magpakasal ng mga magulang sa isa't isa, ay sakalang nabuo ang pagmamahalan sa mga ito. Kaya naman ganoon na lamang ang pagnanais ng ina na isailalim din siya sa arranged marriage. You know I'm doing this because I care about you, and I want the best for you, right? Wika sa kanya ng ina mula sa kabilang linya. You're my only daughter, Nela. At ayoko mapunta ka lang sa kung sinong lalaki. Don't worry, Iha. Magugustuhan mong lalaking ipapakilala ko sa'yo. Aside from his family background, he's a good man and well-known in his field. I doubt that, Mom. Gustong isagot ni Nela sa ina. Tulad ng sinabi ni Nela sa pinsang si Yana, pagkatapos ng ginawa sa kanya ng dating nobyo, ay nahihirapan na siyang magtiwala ulit sa mga lalaki. You're familiar with the Montenegros, right? The man I would like you to meet and marry is a Montenegro, Iha. His mother, Annie, was one of my classmates before. Natigilan si Nela sa sinabi ng ina. Isang pamilya Montenegro sa mga prominenteng pamilya sa bansa. Kahanay nito ang mga Buenavista at Sobel de Ayala pagdating sa yaman. I had dinner with Annie 2 months ago here in Paris, Iha. At nabanggit niyang hanggang ngayon, single pa rin ang nag-iisang lalaking anak niya. I told her that you and his son Gian would be perfect for each other. Gian? Gagad niya sa ina. Yes, Giancarlo Montenegro, Iha. He's a doctor, one of the youngest surgeons in the country. Sagot ng kausap. Halata ang ngiti sa mga labi kahit na hindi nakikita ni Nela. I'll arrange a meeting with him when I get home. Is that fine with you, Iha? I don't have a choice, do I? Fine, I'll meet him. Pagpayag niya sa ina. I'm telling you, Iha, you will like him. Tila siguradong wika ng ina bago ito magpaalam sa kanya. A doctor, huh? Ani Nela sa isip habang umiinom ng orange juice. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang na-curious sa lalaking sinabi ng ina. Bigla tuloy pumasok sa isip niya ang lalaking nakaengkwentro niya kagabi. In fairness, effective nga sa hangover tong saging at orange juice. Nakangusong wika ni Nela sa isip nang mapansing gumaan ang pakiramdam niya. Isang linggo ang matuling lumipas ay muling dumating ang weekend. Araw ng Sabado, 2 araw ang nakalipas mula nang makauwi ang ina sa bansa. Nagtungo si Nela sa bahay ng mga magulang upang sa wakas ay makilala si Gian Montenegro, ang lalaking naisipakasal sa kanya ng ina. Ayon sa mommy niya ay inimbitahan nito ang lalaki upang maghapunan kasama nila. Seryoso ka talaga, Nela? Magpapakasal ka sa lalaking sinasabi ni Tita Marina? Tanong sa kanya ni Yana. Kausap niya ang babae sa cellphone habang nasa biyahe papunta sa bahay ng mga magulang. I told you, Yana, hindi ako aatras sa napagkasundoan namin ni mommy. Kapag umatras ako, alam kong hindi rin niya ako titigilan kaya pagbibigyan ko na siya this time. Oh well, maybe this arranged marriage will work for you. Malay mo, tulad ng nangyari sa mga magulang mo, ma-inlove ka sa magiging asawa mo, Nela.
I don't know, Yana. I don't think kaya ko magtiwala ulit sa mga lalaki. Ginagawa ko lang to para pagbigyan si Mommy. What? Paano ako magpapakasal niyan kung sinasabi mong wala kang tiwala sa mga lalaki? Napalakas ang boses na wika ng pinsan mula sa kabilang linya. Do you know what you're getting into, Nella? Kapag nagpakasal ka, makakasama mong lalaking yun sa isang bubong. Makikipag-sex ka sa kanya. And God knows what else will you two do together. Natigilan si Nella sa sinabi ng pinsan. Hindi niya alam kung bakit ngayon lang pumasok sa isip niya ang mga bagay na yon. Then, I'd make it clear to that man that I'd only be marrying him on paper. Na kapag kinasal kami, wala akong obligasyon sa kanya at hindi niya ako mapipilit na gampanan ng pagiging may bahay sa kanya. Kung hindi siya papayag sa gusto ko, then wag siyang magpakasal sa akin. Wait, ano ba pangalan ng lalaking papakasalan mo? Giancarlo Montenegro. Sabi ni Mommy, doktor daw siya. Narinig ni Nella ang tunog ng computer keyboard sa kabilang linya. Pagkatapos ay ang malakas na pagsinghap ni Yana. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Don't tell me pangit yung Gian Montenegro na yun. Anya sa pinsan. No, Nella. He's good looking. In fact, sobrang gwapo niya. Really? I swear, Nella. Oh my God, you'd be surprised when you see him. Magkokomento pa siya sa OA na reaksyon ng pinsan nang matanaw na niya ang bahay ng mga magulang. I have to go, Yana. Let's talk later. Paalam niya sa pinsan bago ibaba ang tawag. Ma'am, kanina pa naghihintay si Ma'am Marina at ang bisita niyo. Nandun sila sa garden. Doon nagpahanda ang mami niyo ng hapunan. Wika kay Nella ng kasambahay na si Manang Delia pagpasok niya sa kabahayan. Nagpasalamat si Nella sa kasambahay bago dumiretso sa garden area ng kabahayan. Sorry I'm late. Nabitin ang mga salita sa labi ni Nella nang humarap sa kanya ang lalaking kausap ng kanyang ina. Ikaw si Gian Montenegro? Nakaawang ang mga labi at nabibiglang sambit ni Nella sa lalaki. Hindi siya makapaniwalang si Gian Montenegro, ang lalaking pakakasalan niya at ang estrangherong nag-alok sa kanya ng tulong noong gabing nagsuka siya sa kalsada 2 linggo na nakakaraan, ay iisa lamang. Yes, I'm Gian Montenegro. Nice to finally meet you, Marinela. Nakangiting wika sa kanya ng lalaki. Tumayo ito at inilahad ang kamay sa kanya. Wala sa sariling tinanggap ni Nella ang kamay ng lalaki. Nabigla siya nang may kung anong init ang gumapang sa kamay niya sa paglalapat ng mga balat nila. Nice to meet you, Gian. Habang nakatingin sa binata, napagtanto ni Nella na mas gwapo ito higit sa inakala niya. Maamo ang mukha nito, lalo na kapag nakangiti. Itim na itim ang bahagyang maalon na buhok, malalim ang pares ng mata, mapula ang mga labi at matangos ang ilong. Magkakilala na pala kayo nitong si Gian, iha? Bumalik si Nella sa ina na muntik na niyang makalimutang kasama nila. Hindi naman, Mommy. Aksidente lang kami nagkita 2 weeks ago. Wala akong idea na siya pala ang lalaking tinutukoy mo. Biglang nakaramdam ng hiya ang dalaga nang maalala niya kung paano niya sinagot ang lalaki noong gabing yun. Mahinang natawa ang ina niya na tila nasiyahan sa narinig. Oh well, bago pa pala ako kumilos na una na sa akin ng tadhana. Anyway, please sit down, iha. Kanina ka pa namin hinihintay ni Gian. Tumikim siya. I'm sorry, I got caught up in traffic. May I know where you live? Tanong sa kanya ni Gian. Sa Diamond Tower, Mr. Montenegro. May kondo ako ron. Sagot niya sa lalaki. Drop the formality, iha. Gian is technically your fiancé now. Wika sa kanya ng ina. Call me Gian, Marinela. Nang ibaling ni Nella ang tingin sa lalaki, ay nakangiti ito sa kanya. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit tila gustong mag-init ng mga pisngi niya sa ginawang yun ng binata. Tumikhim siya. Nella na lang, Gian. Anyway, sigurado ka bang single ka? Yes, I haven't been in a relationship for 6 years now. Natigilan si Nella sa narinig. 6 years? Nakakapagtaka na ang isang tulad nitong gwapo, mayaman at successful sa buhay, ay walang naging karelasyon sa loob ng 6 na taon. What happened? Bakit wala kang naging girlfriend sa loob ng 6 years?
Nasaktan ka ba? Nabisi sa career? O baka naman bakla ka pala? Hindi napigilang tanong niya sa lalaki. Nela, iha! Tila eskandalong saway sa kanya ng ina. Bumaling siya sa ina at bahagyang nagtaas ng kilay. What, Mom? Wala namang masama sa tanong ko Of course, I'm curious. Paano kung pumayag pala tong si Gian na magpakasal sa akin para pagtakpan ng totoong kasarian niya? Nang ibalik niya ang tingin kay Gian ay tila hindi naman na-offend ng lalaki. Nakaangat pa ang sulok ng labi nito. It's the first two. I came from a failed relationship 6 years ago. And I didn't get another girlfriend after that since I became busy with my studies and career. So, hindi ka bakla? Mukha ba akong bakla sa'yo, Nela? Well, you don't look like one. Pero who knows, diba? Marami namang gwapong bakla. Nakangusong sagot niya bago inabot ang baso ng tubig. You're right. But when we get married, mapapatunayan ko sa'yo na hindi ako bakla. Muntik nang masamid si Nela sa sinabi ng binata. Nag-init ang pisngi niya sa ibig ipahiwatig ng sinabi nito. Subalit bago pa siya makasagot ay nagsalita ang kanyang ina. Well, napag-usapan na namin ni Annie ang wedding niyo ng anak ko, iho. Wika ng ina niya kay Jillian. Since she's still in the States with the rest of your family, sa akin niya pinaubaya ang paghahanda para sa kasal niyo. I believe 2 months is already enough for the wedding preparations and for you two to get to know each other. Sapat na sigurong panahong yun para maging komportable kayo ni Nela sa isa't isa. Let's ask for Nela's opinion, tita. I'm fine with anything she wants. Nakangiting wika ni Gian sa kanyang ina. Well, I'm fine with everything you want, Mom. Tanging sagot ni Nela sa ina nang ibaling nito ang tingin sa kanya. Tila nasisiyahang tumango ang ina bago nito muling kinausap si Gian. Nalaman ni Nela na nasa ibang bansa ang pamilya ng binata dahil bukod sa nagpapagamot doon ng abuela nito, dinaluhan ng mga ito ang kasal ng isa sa mga pinsan ng binata na ginanap sa Amerika. Naunang umuwi ng Pilipinas si Gian dahil hindi maaaring iwan ng matagalang trabaho nito. Habang kumakain ay pasimpleng pinagmasdan ni Nela ang lalaki. Elegante ang bawat kilos nito at halata na galing sa prominenteng pamilya. So tell me, bakit ka pumayag ng pakasal sa akin? Tanong ni Nela kay Gian pagkatapos nilang maghapunan. Silang dalawa na lang ng binata ang nasa hardin dahil nagpaalam na ang ina na papasok na sa mansyon. Alam niyang ginawa yun ng ina upang makapagsolo sila ng lalaki. Mukha namang ikaw yung tipo ng lalaking hindi mauubusan ng babae. Look at you. Successful, mayaman, gwapo. Patuloy na tanong ni Nela sa lalaki. I'm doing this for my sick grandmother, Nela. Gusto kong tuparin ang hiling niya na magpakasal na. How about you? Why did you agree to this? Nakibit balikat si Nela bago inabot ang wine glass niya. Just like you, I'm doing this for my mother. But no, wala siyang sakit. It's just that I'm fulfilling a part of her deal. Sagot niya habang nakatingin sa lalaki. So I'm going to be honest with you, Gian. Papayag ako magpakasal sa'yo. Pero huwag kang umasa na magiging normal tayong mag-asawa. Clearly, there's no love between us. So this marriage is only on paper. We can be civil with each other or maybe friends. Pero hindi lalagpas doon ang relasyon nating dalawa. We can't be physical with each other. Meaning, hindi mo ako basta-basta pwedeng hawakan, halikan, at lalong walang sex na magaganap sa atin. Napakorap sa kanya si Gian. Tila pinoproseso ang mahabang sinabi niya. But don't worry. You're free to fool around in our marriage, Gian. Pwede kang maghanap ng ibang babae, basta ipapaalam mo sa akin. And of course, you have to make your affairs discreet. Pagpapatuloy ni Nela. Wait. You're suggesting that I should get a mistress? Malalim ang pagkakakunot ng noo at tila hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Gian. I told you, hindi ko ibibigay sa iyo ang pangangailangan mo bilang lalaki. So, kaysa lokohin mo pa ako, I will give you the freedom to fool around. Kibit ang balikat na wika niya sa lalaking kasama. And what about you? Maghahanap ka rin ba ng ibang lalaki habang kasal tayo? Of course not. Mabilis na sagot niya. Dahil hindi tulad nyo, kaya naming mga babae na mabuhay ng walang lalaki.
Kumuntot ang noo ng lalaki sa sinabi niya. Subalit agad na lumambot ang ekspresyon ng mukha nito nang tila may mapagtanto. Wait, did someone hurt you and broke your heart, Nella? Tanong ni Gian habang diretsyong nakatingin sa kanya. Natigilan si Nella sa tanong na yun ng lalaki. Subalit sa halip na itanggi at magdahilan, ay mas pinili niyang magpakatotoo sa kaharap. Roughly 4 months ago, my boyfriend of 5 years broke up with me. Nakabuntis siya ng ibang babae. Apparently, 1 taon na pala niya akong niloloko bago ko pa nalaman ng tungkol sa kabit niya. Pagkukwento niya sa binata. Alam ang binigay na rason sa akin ng magaling kong ex? Naghanap daw siya ng ibang babae dahil ayaw kong isuko ang virginity ko sa kanya hanggat hindi kami kasal. Isang nakikisimpat siyang tingin ang ibinigay sa kanya ni Gian. I'm sorry, Nella. That guy was an asshole. Mapait na ngumiti siya sa kaharap. Now you understand where I'm coming from, right? So that's why I'm telling you, you're free to look for another woman in our marriage. I know your experience made me lose your trust in men. Pero hindi lahat ng lalaki kagaya ng manluloko mong ex. Marahang wika sa kanya ni Gian habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. So I'm telling you, Nella, when we get married, I'll stay loyal to you. Even if you won't fulfill your duties as my wife, I'll stay loyal to you. Hindi ako maghahanap ng iba. Napaawang ang mga labi ni Nella sa sinabi ng lalaki. Subalit nang makabawi ay pag-aksyang natawa. Do you really think I'd believe you? Pare-pareho lang kayong mga lalaki na puro salita. Then try me, Nella. Marry me and we'll see. Why would I expect you to stay loyal in our marriage? Where in the first place, hindi naman natin mahal ang isa't isa. Then let's try to fall in love with each other. Seryosong wika ni Gian na siyang nagpalaglag sa panga ng dalaga. We still have 2 months before our wedding, don't we? Kapag hindi tayo na in love sa isa't isa sa loob ng 2 buwang yun, then I'd back out from the wedding. Pagpapatuloy ng binata. Seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang tanong niya sa kaharap. I'm serious, Nella. Let's try to fall in love with each other. Wala namang masama kung susubukan natin, hindi ba? Wala sa sariling napainom si Nella sa hawak na baso ng wine. Sa tingin mo, mai-inlove ako sa'yo sa loob ng 2 buwan? Why not? Bahagyang nakaangat ang sulok ng labing sagot ni Gian. According to you, gwapo naman ako. That's a start. My family tells me I'm a sweet and loving guy. I'm confident I can make you fall for me, Nella. Sa sinabing yun ng lalaki ay bahagyang natawa ang dalaga. Akala ko humble ka. May kayabangan ka rin pala. And what about you? Sa tingin mo mai-inlove ka sa akin? Humiti si Gian habang diretsyong nakatingin sa kanya. You're very pretty, Nella. And something tells me that you're easy to fall in love with. Hindi maintindihan ni Nella kung bakit tila may mainit na bagay na humawak sa puso niya sa sinabing yun ng kaharap. I know we're basically strangers to each other. But you can trust me, Nella. I'm not the same guy as your ex-boyfriend. I will take care of you and your heart. Hindi agad nakapagsalita ang dalaga at nanatili lang na nakatingin sa mukha ng lalaki. Subalit sa huli ay namalayan na lang ni Nella ang sariling tumatango sa binata. Alright, fine. Pumapayag ako sa gusto mo. Pero kapag hindi tayo na in love sa isa't isa, aatras ka sa kasal tulad ng ipinangako mo. Deal, sagot ni Gian. Ngumiti ang binata at inangat nito ang hawak na baso ng tubig sa ere. Wait, hindi ka umiinom ng alak? Nakangusong tanong niya sa binata nang mapansin na mula kanina ay hindi uminom ng wine ng lalaki. I don't drink. Ang boring naman pala ng mga doktor kung ganon. Bahagyang natawa ang binata. Some doctors drink alcohol. Ako lang tong hindi lang talaga umiinom. But get to know me first before you say I'm boring. Napatitig siya sa lalaki nang marinig ang tawa nito. Masarap sa pandinig ang tunog niyon. Hindi maikaila ni Nella na habang nakakausap niya ang lalaki, ay tila gumagaan ang loob niya rito. Siguro dahil sa maamo niyang mukha. Wika ni Nella sa sarili. Anyway, I'm sorry about our first meeting. Sorry kung natarayan kita nung gabing yun. Namalayan na lang niya ang sariling humihingi ng tawad sa binata. Ngumiti sa kanya si Gian. It's fine, Nella.
Oo nga pala. Thank you rin sa advice mo. Effective nga sa hangover yung sinabi mo. That's good to know. Tipid na ngumiti si Nela sa lalaki bago siya nagtanong tungkol dito. Nalaman niya na 5 taon ang tanda sa kanya ni Gian. Kasalukuyan itong doktor sa isang kilalang ospital sa Maynila. Before I go home, I want to formally propose to you, Nela. Wika sa kanya ni Gian nang magpaalam sa kanyang binata ng gabing yun. Bago pa makapagtanong si Nela ay inilabas na ni Gian ang isang singsing. This is an heirloom ring from my grandmother. She told me to give it to the woman I intend to marry, and that is you, Nela. Oh, tanging nasambit ng dalaga habang nakatitig sa singsing na hawak ni Gian. So, will you marry me and be my beloved wife? Nakangiting tanong ng lalaki bago ito lumuhod sa kanya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Nela sa ginawa ng binata pagkatapos ay natawa siya. Hey, bakit kailangan mo pang lumuhod? Tumayo ka nga dyan. Well, you have to answer me first. Will you marry me, Nela? As if naman makakahindi ako sa'yo. Pinaplano na nga ni Mommy ang kasal natin, di ba? Ngumiti si Gian. I need your yes. Fine. Yes. Now stand up. Bahagyang natawa si Gian bago ito tumayo. Hinawakan ito ang kamay niya at isinuot doon ang singsing. Now it's official. We're engaged, Nela. Lumunok si Nela habang nakatingin sa singsing na sakto sa daliri niya. Yeah. Mahinang sambit ng dalaga. I'll see you on the weekend. Wika sa kanya ni Gian nang mag-angat siya ng tingin sa lalaki. Weekend? Gagad niya sa binata. I told you I'll make you fall in love with me, right? Of course, we need to date like normal couples do. Napatango si Nela sa lalaki. You're right. Wait, does it mean we have to treat each other like a normal couple? Well, paano tayo ma-in-love sa isa't isa kung hindi natin gagawin yun, hindi ba? Muli ay napalunok si Nela. Fine. I guess pwede mo akong hawakan. Pero no kisses on the lips. Kapag may ginawa kang hindi ko nagustuhan, babaliin ko yung kamay mo at sisiguraduhin kong hindi ka na makakapag-opera. I know martial arts, you know. I'd remember that, Nela. And don't worry, I will respect your boundaries. Marahan ang ngiting sagot ng kaharap. Hinawakan nito ang likod ng ulo niya bago siya hinalikan sa noo. See you, sweetheart. Tila nagbago ang tibok ng puso ng dalaga sa ginawang yun ni Gian. Nag-init din ang mga pisngi niya. See you. Mahinang sagot niya sa lalaki. Pag-alis ni Gian ay ilang sandali pa siyang nanatiling nakatayo sa kinitatayuan bago siya pumasok sa loob ng bahay at magpaalam na rin sa ina. Kinabukasan, pagdating ni Nela sa main branch ng Spa and Wellness Center nila ng pinsang si Yana, ay sinalubong siya ng tanong ng babae. Bakit hindi mo sinabi sa akin na si Gian Montenegro yung lalaking naka-encounter natin 2 weeks ago? Ani Nela sa pinsan. Bahagyang natawa si Yana. Oh, well, para masurpresa ka. So how was it? I can't believe that gorgeous man is your fiancé, Nela. Kinagat niyang ibabang labi bago inilahad sa pinsan ng kasundo ang napag-usapan nilang dalawa ni Gian. Akala ko ba wala ka ng tiwala sa mga lalaki? But now you're trusting Gian. Komento ng pinsan pagkatapos ng sinabi niya. I still don't trust him, but I'm giving him the benefit of the doubt. Paglilinaw niya sa babae. Really? Baka naman nabighani ka sa kagwapuhan ni Doc Gian Montenegro. Tukso sa kanya ng pinsan. Alam kong gwapo siya, Yana, pero hindi dahil dun kaya pumayag ako makipagkasundo sa kanya. Anya sa pinsan, kasabay ng marahang pag-iling. I don't know. There's something in him that makes me say yes. Pagpapatuloy niya sa mas mahinang tono. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Nela sa naging pagpayag niya sa binata at sa pagbibigay dito ng pagkakataon na makapasok sa puso niya. At sino naman kaya ang unang mai-inlove sa inyo ni Doc Montenegro, Nela? I bet it's you. Wika sa kanya ng pinsan. Ako pa talaga? Ako nga itong kakahiwalay lang at may trauma pa sa lalaki. Are you saying na siya ang unang mai-inlove sa'yo? I don't know. Pwedeng walang ma-inlove sa aming dalawa. That's what most likely to happen. Tila akmang magsasalita ang pinsan niya nang isang delivery ang dumating para kay Nela.
Nabigla siya nang malamang galing kay Gian ang bouquet ng bulaklak at tsokolate na natanggap niya. Have a great day, sweetheart. Basa ni Nella sa note na kasama ng bouquet ng rosas na hawak. Hindi napigilan ni Nella ang pag-iinit ng pisngi sa gesture na yon ng lalaki. Ang sweet naman ni Doc Gian. Tukso sa kanya ni Yana. Mukhang determinado talagang makuha ang loob mo Binaliwala ni Nella ang panunukso ng pinsan, maging ang hindi maipaliwanag na pag-iinit ng pisngi niya. Nang tanghaling yon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Gian. I hope you received the flowers I sent you. Anang lalaki mula sa kabilang linya. Thank you, Gian. Hindi ko in-expect na gagawin mo yon. I mean, that's not necessary. I want you to fall in love with me, Nella. That's one way of me romancing my way into your heart. Sagot ng binata sa kanya. Muling nag-init ang mga pisngi niya. Sanay si Nella na makatanggap ng bulaklak mula sa dating nobyo, kaya hindi niya maintindihan kung bakit tila yun ang unang beses na nakatanggap siya ng bulaklak mula sa isang lalaki. So, bakit ka nga pala napatawag? Bukod sa para tanungin ako kung natanggap ko ba yung pinadala mo. Tanong niya sa lalaki. Well, hindi ko pa pwedeng kamustahin ang future bride ko. Sagot nito mula sa kabilang linya. Napanguso si Nella sa narinig. Hindi siya makapaniwalang sa isang iglap ay ikakasal na siya sa lalaking kausap. Tila isang buwan lang ang nakaraan ay naglalasing pa siya kapag naaalala ang ginawa sa kanya ng dating nobyo. Hindi ka mabisi sa ospital? Tanong niya sa lalaki. It's my break time. I have 2 hours before my next operation. By the way, Gian, pinapasabi pala ni Mommy na sa Sunday na tayo susukatan ng designer na kinuha niyang gagawa ng susuotin natin sa kasal. Imporma niya sa lalaki. Thanks for informing me, Nella. Oh, before I forgot, can you also move our date on Sunday instead? Nakalimutan ko na pumunta ako sa Nueva Vizcaya sa Sabado. Nueva Vizcaya? Anong gagawin mo dun? Hindi niya napigilang itanong sa lalaki. I'll join a medical mission there. Every 3 months, sumasama ako sa group of volunteers na nagsasagawa ng mga medical missions sa liblib na probinsya dito sa bansa. This time, I'll be going to Nueva Vizcaya. Gano'ng katagal ang biyahe pa Nueva Vizcaya? Roughly around 6 hours. Why are you interested? Do you perhaps want to join? Ilang segundo siyang natahimik bago sumagot. Kung pwede, then yes. Nag-aalang ang sagot niya. Of course, pwede kong sumama. But are you sure you want to? We'll be doing volunteer work there. I know what you'll be doing, Doc. Hindi naman ako maarte. Nakasali na rin ako sa mga ganyan nung nag-aaral pa ako. Nakangiting sagot niya sa kausap. I'm just making sure you know what you're getting yourself into, sweetheart. Kung ako ang tatanungin, gusto kitang makasama sa araw na yun. Pero ayaw ko ring mapagod ka. And your well-being is more important to me. Nag-init ang mga pisngi niya sa narinig mula sa kausap. Mabuti na lang at sa cellphone lang sila magkausap ng mga sandaling yun. It's fine, wala naman akong gagawin sa Sabado. And it's been a while since I did some volunteer work. Wika niya kay Gian. Besides, if we want to fall in love with each other, we need to spend time with each other, right? Alright, then I'll pick you up on Saturday morning, sweetheart. Tila may sumigdo sa dibdib ni Nella nang muling marinig ang endearment na yon mula kay Gian. Okay, see you then, Gian. Bye, Nella. Malambing na sagot ng lalaki sa kabilang linya bago nito ibinaba ang tawag. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay muli siyang nakatanggap ng mga bulaklak mula kay Gian. Hindi rin natatapos ang araw na hindi siya tinatawagan ng binata. Pagdating nga ng araw ng Sabado, ay maaga siya nitong sinundo sa kondo niya. 5:00 pa lang ng umaga ay nasa biyahe na sila patungo sa Nueva Vizcaya. Sa daan na rin sila nag-almusal ni Gian. You know what? I didn't really expect you'll come with me. Baling sa kanya ng lalaki habang nasa biyahe sila. I don't know you're into these things. Ikaw din naman. I mean, you're already a well-known surgeon. Hindi ko na-expect na sasali ka pa sa mga ganitong volunteer works. Sumunod sa kanya ang lalaki at ngumiti. It's my passion to help people. Yun ang itinuro sa amin ng mga magulang namin. To always help people in need. Kaya mo ba ako tinulungan ng gabing yun?
Well, you look like you really needed help that night. Madalas ka bang uminom? Bahagya siyang napanguso. Sanay akong uminom pero hindi naman madalas. Lately lang, napadalas ang pag-inom ko. Bakit mo tinatanong? Don't tell me, pipigilan mo akong uminom kapag naging mag-asawa tayo. I'm not gonna do that to you, Nella. I'm the kind of husband that will allow you to drink at night and give you orange juice in the morning to cure your hangover. Hindi niya napigilang hindi mapangiti sa sinabi nito. Doktor ka nga, no? Pero hindi naman ako lasinggera, no? Bahagyang natawa ang binata. Wala naman akong sinasabi. And don't worry, kapag naging mag-asawa na tayo, sa ibang bagay ka na malalasing. Nag-init ang mga pisngi ng dalaga. Hoy, anong sa ibang bagay? At talagang sigurado ka na mai-inlove tayo sa isa't isa at matutuloy ang kasal natin, ha? Muli ay mahinang natawa si Gian. Subalit bago ito muling makapagsalita ay tumunog ang cellphone nito. Habang kausap ni Gian ang kasamahang doktor na ayon dito ay makakasama nila, ay inabala niya ang sarili sa paghahanap ng mapapanood na pelikula sa dalang tablet. Pagkatapos ng halos 6 na oras na biyahe, nakarating sila sa isang eskwelahan sa isang liblib na bayan ng Nueva Vizcaya kung saan magaganap ang medical mission. Ipinakilala siya ni Gian sa mga kasama nilang volunteer. This is my fiancée. Her name is Nella. Wika ni Gian sa mga kasama habang hawak ang kamay niya. Grabe, Doc. Hindi namin alam na may fiancé ka na pala. Kailan ang kasal? Tanong ng isang doktor na kasama nila. 2 months from now. Sagot ni Gian. Ang bilis naman, Doc. Hindi rin halatang in love ka. Tukso dito ng mga kasama. Well, look at my bride-to-be. You can't blame me for falling in love. Sagot ni Gian sa mga kasama na siyang nagpainit sa mukha ni Nella. Iba rin yung mga linyahan mo, Dok, ha? Hindi napigilang wika niya sa lalaki nang lubayan sila ng mga volunteer. Bakit? Nai-inlove na ba sa akin ng magandang fiancé ko? Tila naaaliw na tanong sa kanya ng lalaki. Excuse me, hindi po ako basta-basta nai-inlove sa pambobola mo. Nakanguso at bahagyang natatawang sagot niya para itago ang pagririgodo ng puso. Matagal ko na kayang alam na maganda ako. Ngumiti si Gian. I know you're aware how beautiful you are. I just want to remind you anyway. Lagi kong ipapaalala sa'yo, Nella. Lumakas ang pagwawala ng puso ni Nella. Alam mo, Dok, sa halip na mambola ka, magsimula ka na sa pag-ayos nitong mga dala mong gamot. Nag-angat ng kilay sa kanya si Gian. Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin na tumigil na ako dahil kinikilig ka na? Come on, just say it, Nella. Ha? Hindi ako kinikilig, ah. Come on. Denial doesn't look good on you, sweetheart. Nanunukso ang ngiting wika ng binata. Sa endearment na ginamit ni Gian ay tila tumiklop si Nella. Oo na, kinikilig na ako. Pwedeng tumigil ka na. Nakanguso at nagiinit ang mukhang wika niya sa lalaki. Lumawak naman ang ngiti ng binata. That's what I wanna hear. Nakangusong napailing na lang ang dalaga bago nagsimula sa trabaho. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang medical mission. Habang nanggagamot si Gian, ay si Nella naman ang nag-aayos ng mga gamot at vitamins na ibinibigay nito sa mga pasyente. Madali lang yun para kay Nella dahil mga karaniwang sakit lang tulad ng ubo, sipon at high blood ang ipinapakonsulta ng mga residente sa lalaki. Salamat po, Dok. Wika ng isang ginang kay Gian pagkatapos check-upin ng lalaki ang anak nitong may ubo. Kung hindi kayo nagpunta rito, hindi ko pa maipapagamot tong anak ko. Walang anuman po, Mrs. Magaan ang ngiting sagot ni Gian sa ginang. Salamat po, Dok Pogi. Wika naman ng 5 taong batang babae kay Gian. Ay ayatin ka. Dugtong pa nito sa lengguwaheng hindi naintindihan ni Nella. Ay nako, pasensya na, Dok. Masyado yata natuwa sa itong anak ko. Tila nahihiyang wika ng ina ng bata kay Gian. Wag po kayong mag-alala. Nakangiti lang na sagot ni Gian sa ginang bago nito hinawakan ang ulo ng batang babae. Thank you, Diana. Magpakabait ka sa nanay mo, okay? Tila maamong tupa na tumango ang bata sa kanya. Ano yung sinabi ng bata? Hindi napigilang tanong ni Nella kay Gian nang makaalis ang mag-ina. Bumaling sa kanya ang binata.
I love you. Nanlaki ang mga mata ni Nela. Pakiwari niya ay pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya. Ano yung sabi mo? Anong I love you ka dyan? That's what the kid said to me. Ay ayatin ka means I love you in Ilocano, Nela. Nakaangat ang sulok ng labing paliwanag ni Gian. Sa sinabing yun ng lalaki ay tila bumalik ang paghinga ng dalaga. Oh, nag-I love you sa'yo yung bata. Kaya pala nahiya yung nanay niya. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Akala mo nag-I love you na ako sa'yo. Don't worry, darating din tayo doon, sweetheart. Ani Gian bago ito kumindat sa kanya. Muling nag-init ang pisngi niya. Ewan ko sa'yo, may pasyente ka na ulit. Mahinang natawa ang binata bago nito ibinalik ang atensyon sa dumating na pasyente. Tahimik niyang pinagmasdan si Gian habang abala ito sa panggagamot. Hindi maikailan ng dalaga na sa loob ng maiksing panahon ay agad na napalagay ang loob niya sa lalaki. Nakakapagtaka ngayon dahil inakala niyang pagkatapos ng ginawa sa kanya ng dating nobyo, mahihirapan na siyang magtiwala sa lalaki. Subalit hindi yun ang naging kaso niya pagdating kay Gian. 3 oras ang itinagal ng medical mission. Bukod sa mga gamot, ay nagpamigay rin ng mga school supplies at grocery bags ang mga volunteer na kasama nila. Salamat sa pagsama, Nela. Ngayon ko lang ulit nakita na ganun kalaki ang ngiti ni Gian. Halatang in love si Doc. Nakangising wika kay Nela ng isa sa mga kasama nilang doktor na si Mark. Ayon kay Gian, mula med school ay kaibigan na nito ang lalaki. Sa halip na itama ang sinabi ng lalaki ay ngumiti na lang si Nela rito. Akala ko forever single na yang si Doc eh. Forever single? Bakit naman? Hindi napigil ang tanong ni Nela. Tumikim ang kaharap na lalaki. Well, I'm pretty sure alam mo na ang ginawa sa kanya na ex-girlfriend niya si Kylie, di ba? Gustong sabihin ni Nela na wala siyang alam. Subalit alam niyang nakakapagtaka yun para sa kaharap. Ipinagpasalamat tuloy niya na inistorbo sila ng isang volunteer. Nela, okay ka lang ba? Hindi ka ba napagod? Tanong sa kanya ni Gian nang lapitan siya nito matapos itong kausapin ng organizer ng naturang medical mission. Oo naman. Ikaw nga itong dapat kong tanongin kung napagod ka. Ang dami mong pasyente kanina. I'm fine, Nela. Kunti pa nga yung pasyente eh. Sa ibang lugar, inaabot kami hanggang dilim. Really? Anya sa binata. Natigilan siya nang mapansin ang pawis sa noon nito. Wala sa sariling kinuha niya ang panyo sa bulsa at nilapitan ng lalaki upang punasan ang pawis nito. Tila nabigla ang binata sa ginawa niya, subalit agad itong umiti. Thank you, Nela. You're welcome. Tipid na sagot niya. Habang pinupunasan niya ang noon nito, ay lalo niyang napagtanto kung gaano kagwapo ang lalaking kaharap. Bago pa siya tuluyang mapatulala sa mukha ng binata, ay sinubukan na niyang lumayo. Subalit hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Napintas ka, Nela. Malambing na tono ng boses na wika nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. What? Anong sabi mo? Kunot noong tanong niya sa lalaki. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Gian. Sabi ko, maganda ka. Nang mga sandaling yon ay bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Subalit pinilit niyang umaktong normal sa harap ng lalaki. Bakit marunong ka mag-Ilocano? May kaibigan ako sa med school na taga Ilocos. Tinuruan niya ako. Really? Sample nga? Bahagyang inilapit ni Gian ang mukha sa buhok niya. Pagkatapos ay agad ding umatras at nagbawi ng tingin. Naimas ka. What does it mean? You smelled good. Muling nag-init ang mga pisngi ng dalaga. Bago pa siya makasagot ay hinawakan naman ng binata ang gilid ng pisngi niya. Nagpintas tiisin mo. Anong ibig sabihin nun? Your smile is beautiful. Sa kabila ng kakaibang nararamdaman ng puso, ay natatawang iningusan niya ang lalaki. Ano ba yan? Puro pambobola naman yata yung alam mo eh. They're fact, sweetheart. Tumikim si Nela. Fine. Ano sa Ilocano yung gwapo? Nataraki. Nataraki ka. Nakangusong wika niya sa lalaki bago ito lagpasan para lapitan ng kasama nilang volunteer. Nang lingunin niya ang binata ay nakita niya ang ngiti sa labi nito habang nakasunod sa kanya.
Pagkatapos kumain at ilang sandaling pamamasyal, ay bumalik na sila ng Maynila. Anong gagawin mo sa mga gulay at prutas na uwi mo? Tanong ni Nela kay Gian habang nasa biyahe sila. Halos mapuno ng gulay at prutas ang backseat ng sasakyan nito. Bigay yun ng mga residenteng nagpagamot sa binata. Sakana kasi sa mga prutas at gulay ang probinsya ng Nueva Vizcaya. I'll take some. Yung iba ay papamigay ko sa mga taga-hospital. Gusto mo bang mag-uwi? Pahingi ako ng dalandan. Magpapagawa ko kay Manang Delia ng dessert. Ilang plastic bag ng dalandan ng uwi ni Gian. Ayon sa binata ay sagana sa naturang prutas ang Nueva Vizcaya dahil yun ang citrus capital ng bansa. What dessert? Citrus cake? Dalandan pie? Ako na lang ang gagawa, Nela. Marunong kang mag-bake? Nabiglang tanong niya rito. Ngumiti ang binata. I've got talented hands, sweetheart. Dumako ang mata niya sa kamay nitong nasa manibela. Hindi niya alam kung bakit iba ang pumasok sa utak niya nang sabihin ni Gian na magaling ang mga kamay nito. We're going on a date tomorrow, right? I'll take you a dessert after our date. Ani Gian na siyang nagpabalik ng atensyon niya sa mukha nito. Fine, tango niya sa binata. Habang patuloy na nakatingin dito ay naalala niya ang nabanggit sa kanya ng kasamang doktor ni Gian tungkol sa dating relasyon ng binata. Can I ask you something? What is it? Tumikhim siya. Yung huling girlfriend mo, bakit nag-break kayo? Sumulyap sa kanya ang binata. She left me for another guy. We've been together for 6 years. Then I found out she was cheating on me. Sagot ni Gian na siyang nakapagpaawang sa labi ni Nela. Nagawa niya yun? I mean, how could she do that to someone like you? Isang marahang ngiti ang ibinigay sa kanya ni Gian. In her defense, masyado ako naging busy noon sa med school kaya nawalan ako ng oras sa kanya. Kahit na, walang sapat na dahilan para mag-cheat ka sa isang tao. Kinagat niyang ibabang labi at mabungay ang matang bumaling kay Gian. I'm sorry, Gian. Ngayon ay naiintindihan na niya ang binata kung bakit sa loob ng 6 na taon ay wala itong naging karelasyon. Hindi na niya itatanong sa lalaki kung labis nitong minahal ang dating nobya, dahil obvious na oo ang sagot doon. They were together for 6 years. Mas matagal pa sa relasyon ni Nela at ng ex niya. Marahil ay mas masakit din ang naranasang sakit ni Gian nang iwan ito ng dating nobya. Obvious naman dahil hindi siya nagkaroon ulit ng bagong karelasyon pagkatapos nun. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. It's fine, Nela. Yes, I got hurt. But I guess that pain was necessary and worth it. Worth it? Nagtatakang tanong niya sa lalaki. Muli ay bumaling sa kanya ang binata. Because I learned something from that failed relationship. And also, it led me to you, Nela. Nag-init ang mga pisngi ng dalaga. Hindi niya inaasahan ang uling sinabi ng lalaki. Ano naman ang matutunan mo, Doc? That no matter how busy you are, you must always find time for the people you love. So no matter how busy my work gets, I will always have time for you and for the family that we will build together, sweetheart. Tila may mainit na bagay na bumalot sa puso ng dalaga sa sinabing yun ni Gian. Teka, family agad? Ang bilis mo naman. Pabirong sagot niya sa lalaki. Mahinang natawa si Gian. Well, a man can be hopeful, can't I? Napanguso na lang siya para pigilin ang ngiting gustong kumawala sa mga labi ng sandaling yon. Inaamin ni Nela sa sarili na pagkatapos ng isang buong araw na nakasama niya si Gian, ay tuluyan na nitong nakuha ang tiwala niya. Napagtanto niya na talagang malayong malayo ang binata sa dating nobyo niya. Thank you for going with me and spending the day with me, Nela. Masuyong wika sa kanya ni Gian matapos niyang alisin ng suot na seatbelt. Hating gabi na nang maihatid siya ng binata sa condo building na tinitirahan niya. I appreciate it, sweetheart. Salamat din, Gian. Nag-enjoy din ako. See you tomorrow? Nakangiting tanong nito. Pigil ang ngiting tumango siya sa lalaki. See you, Gian. Inaasahan niyang hahalikan siyang muli ng lalaki sa noo bago ito umalis. Subalit na bigla siya nang sa pagkakataong yun ay sa pisngi naman siya hinalikan ng binata. Really? Sa pisngi naman ngayon?
Bahagyang lumayo sa kanyang binata at sinalubong ang mga mata niya. I'll kiss different parts of your face until you allow me to kiss your lips. Masuyong sambit nito na nagpawala sa dibdib niya. Ang dami mong alam na lalaki ka. Natatawang wika niya sa binata bago tuluyang nagpaalam dito. Kinabukasan, tulad ng napagkasunduan nila, ay muli siyang sinundo ng binata para sa date nila. Ang ganda mo, sweetheart. Wika sa kanya ni Gian pagpasok niya sa sasakyan nito. Nagiinit ang mga pisnging napanguso siya. Sinabi mo na yan kahapon I know, but I told you, didn't I? Araw-araw ko yung papaalala sa'yo na maganda ka. Sige na, gwapo ka rin. Kunway napipilitang komento niya sa lalaki na bahagyang ikinatawa nito. Subalit ang totoo ay kanina pa pinipigilan ni Nela na hagurin ng tingin ng binata. Bagay dito ang suot na polo shirt at pantalong maong. Kahit yata pagsuotin ng binata ng sako ay hindi mababawasan ang gandang lalaki nito. Dinala siya ni Gian sa isang malapit na mall. Napagkasunduan kasi nila ng binata na manonood ng sine. Sure ka nga kung gusto mong mamili ng movie? Paano kung love story ang gusto kong panoorin? Tanong ni Nela kay Gian habang nakapila sila sa ticket booth ng movie house. Then we'll watch a love story. Ngiti ng binata sa kanya. Okay lang sa'yo? Of course. Whatever is good for you is also fine with me, Nela. Sa sinabing yun ni Gian ay tila may mainit na kamay na muling humaplo sa puso niya. Sa huli ay pinili niyang isang action movie. Habang nasa loob sila ng sinihan ng binata, ay ramdam niya ang pag-aasikaso nito sa kanya. Nang makaramdam siya ng lamig ay ipinatong nito sa balikat niya ang dala nitong jacket. Are you really this sweet? Hindi napigilang tanong ng dalaga kay Gian nang abutan siya ng lalaki ng tissue pagkatapos maubos ng popcorn na kinakain nila. Only to people I like, Nela. Why, ayaw mo ba? Baling nito sa kanya. Kinagat niya ang ibabang labi kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi. Gusto. Mahinang pag-amin niya. Then good, sweetheart. Sa kabila ng kaunting liwanag ay nakita niya ang magandang ngiti sa mga labi ni Gian. Hinawakan ng lalaki ang isang kamay niya bago ibinalik ang tingin sa malaking screen. Sa halip na ibalik ang atensyon sa pelikula ay wala nang ibang nasa isip si Nela ng mga sandaling yon, kundi ang presensya ng lalaki sa tabi niya at ang kamay niyang hawak nito. Pinakawalan lang ng binata ang kamay niya nang matapos ang palabas. Did you like the movie? Tanong sa kanya ni Gian nang makalabas sila ng sinihan. Oo naman. Mabilis na sagot ng dalaga. Ang ganda ng ending. Nag-angat ng kilay sa kanyang lalaki. Really? Kahit namatay yung bida? Ha? Namatay ba yung bida? Napakurap na tanong niya sa binata. Did you watch the movie, sweetheart? O ibang iniisip mo? Wala sa sariling napalunok si Nela. Na-distract lang ako. Na-distract saan? Sa'yo. Sa akin? Sa pagkakataong yun ay umangat ang sulok ng mga labi ng binata na tila naaaliw sa isinagot niya. Tumikim si Nela. Iniisip ko kasi yung gagawin mong dessert mamaya. Palusot niya. Tumango si Gian kasabay ng paglawak ng ngiti. Don't worry, sasarapan ko para hindi ka ma-disappoint. Dapat lang, ikaw ang nagpresenta dyan eh. Nakangusong sagot niya sa lalaki. Muling hinawakan ni Gian ang kamay niya habang naglalakad sila papunta sa parking area ng mall. Bago sila dumiretso sa kondo ng binata, ay dadaan pa sila sa couture shop ng designer na kaibigan ng ina. Isang oras silang nagtagal doon bago sila tumuloy sa unit ng binata. Ikaw lang ang nakatira dito? Tanong ni Nela sa lalaki habang inililibot ang tingin sa malawak na unit nito. 2 palapag yun, at ayon sa lalaki ay may 4 na kwarto. Yeah, you like it here? O gusto mong kumuha ako ng bahay para sa ating dalawa? Bahay? Baling niya sa lalaki nang sundan ito sa kusina. Malawak din yun at kumpleto sa gamit. After we got married, we'll live together, right? Bahagya siya nag-angat ng kilay sa lalaki. Sigurado ka na talaga na mai-inlove tayo sa isa't isa, ha? Lumapit sa kanya si Gian. Wala sa sariling napatras si Nela hanggang sa tumama ang likod niya sa malapad na ref. Tulad niya ay tila naaaliw ring nag-angat ng kilay si Gian.
I can feel it, sweetheart. Malapit ka na ma-inlove sa akin. Sa kabila ng malakas na tibok ng puso, ay mahina niyang tinawanan ng lalaki. Aba, hindi ka rin mayabang, Doc Montenegro, no? Ngumiti sa kanyang binata. Don't you forget, Nella. I'm a doctor. I don't conclude things based on mere speculations. I base everything on facts. Napaawang ang mga labi ng dalaga. Bago pa siya makasagot sa sinabi nito, ay naunahan na siya ng binata. Do you know your pupils dilate every time you stare at me? It's clearly a physical sign of attraction, sweetheart. Wika ni Gian. Mula sa mata niya ay bumaba ang tingin ng lalaki sa mukha niya. You blushed hard when I compliment or tease you. Another sign of attraction. And lastly, anito bago hawakan ng palapulsuhan niya. Your pulse is faster than normal right now, Nella. It's either you're nervous or you're excited around me. Napalunok si Nella. Sa kabila ng mabilis na tibok ng puso ay hindi niya maitanggi ang tila mainit na bagay na gumapang sa katawan pagkatapos ng mga sinabi ni Gian. I can't believe na may mas ikakagwapo pa pala siya kapag ganitong seryoso siya. Wika niya sa isip. Pero iba naman ang attraction sa love, Doc. I can be attracted to you but not in love with you. Sagot ni Nella sa kaharap. Sa kabila ng tila nakakalusaw na tingin ni Gian ay sinalubong niya ang mga mata nito. Hindi niya itatanggi na tama ang sinabi ni Gian. Attracted siya sa lalaki. No, hindi lang yun. Pakiwari ni Nella ay unti-unti na siyang nahuhulog sa binata. Hindi man niya inaasahan na ganoon kadaling mangyayari yon sa kabila ng sinapit niya sa dating nobyo. Hindi rin niya masisi ang sarili sa mabilis na pagkahulog sa lalaki. I know. That's why I'll keep on making you fall in love with me. Masuyong sagot ni Gian. Muli namang napalunok ang dalaga. Paano kapag na-inlove ako sa'yo, pero ikaw ang hindi na-inlove sa akin? Pakakasalan mo pa rin ba ako? Binitiwan ng lalaki ang palapulsuhan niya upang hawakan ng mukha niya. Maingat na hinawi nito ang ilang hibla ng buhok niyang nakawala sa pagkakatali. Sino ang may sabing hindi pa ako in love sa'yo? Nalaki ang mga mata niya, kasabay ng lalong pagbilis ng tibok ng puso. What? Are you saying you're in love with me? Halos paanas na tanong niya, hindi makapaniwala sa narinig. Isang pilyong kindat ang isinagot sa kanya ni Gian. That's for me to know and for you to find out. Anito bago lumayo sa kanya. Napasinghap si Nella bago pabirong hinampas sa braso ang lalaki. Nakakainis ka naman? Natatawang nag-angat ng kilay ang binata. Come on, gagawa pa ako ng citrus cake mo, Nella. Ewan ko sa'yo. Bakit ba curious ka masyado? Naaaliw na tanong nito. Hindi ako curious. Fine, gumawa ka na lang ng cake. Pairap na humalukip-kip siya at lumayo rito. Wait, help me put this on first. Ani Gian sa kanya. Inilabas nito ang isang apron mula sa drawer ng kusina at isinuot yun bago tumaligod sa kanya upang magpatulong na ibuhol yun. Parang mas mukha kang chef kaysa doktor ngayon ah. Hindi napigilang wika ni Nella sa binata pagharap nito sa kanya. Really? Mas gwapo ba, sweetheart? Nakaangat ang sulok ng labing tanong nito. Alam mo, mas yumayabang ka habang tumatagal ah. Pabirong wika niya sa lalaki bago okupahin ng isang upuan sa island counter. Doon niya pinanood si Gian na gumawa ng cake na ipinangako nito sa kanya. Habang pinapanood niya ang lalaki ay hindi niya napigilang hindi mapahanga dito. Halata sa bawat kilos ng binata na sanay ito sa ginagawa. Tama nga talaga sinabi nito na talented ang kamay nito. Paano ka natutong mag-bake? Tanong niya sa binata. My ex-girlfriend taught me. She's a pastry chef. Natigilan si Nella sa sinabi ng lalaki. Tila may kung anong tumusok sa dibdib niya nang banggitin nito ang dating nobya. Your ex-girlfriend? What is she like? Nag-angat ng tingin sa kanya si Gian. Why are you asking? Kaswal na nakibit-balikat ang dalaga. Wala lang, para lang malaman ko kung anong type mo sa babae. No need to ask about other women, sweetheart. Tumingin ka lang sa salamin para makita mo yung type ko. Nag-init ang mukha ni Nella. Kasabay niyon ay tila nagsirko ang puso niya. So, long-haired na morena na pala ang type mo ngayon? Yes, long-haired na morena na may pangalang Nella. Nakaangat ang sulok ng labing wika ni Gian.
Napatikim na lang ang dalaga para itago ang malaking ngising gustong kumawala sa mga labi. Mag-concentrate ka na nga dyan sa ginagawa mo, Doc. Tanging nasabi niya rito. Mahinang natawa ang binata bago nito ibinalik ang buong atensyon sa ginagawa. Ilang sandali pa nga ay pinalapit siya ni Gian upang tikman ang ginawa nitong citrus cake. Wow, hindi ka talaga nagsisinungaling nang sinabi mo na masarap kang gumawa ng cake ha? Namamanghang wika ni Nella sa lalaki. Hindi ako mag-volunteer kung hindi ako confident sa baking skills ko. Baka mamaya ma-audit pa yung pagkahulog mo sa akin kapag na-disappoint ka sa gawa ko eh. Natawa siya sa sinabi ng binata. Ano ka ba? Kung mai-inlove ako sa'yo kahit na hindi ka magaling sa kusina. Paano yan? Masarap tong cake ko. Eh di lalo kang mai-inlove niyan. Pilyong nag-angat ng kilay si Gian sa kanya. Nako, ewan ko sa'yo, Doc Montenegro. Kumain ka na nga lang. Natawa lang na sagot niya sa binata. Nakangising kinuha ni Gian ang tinidor niya at ginamit yun para kumain ng cake. Napalunok siya habang nakatingin sa binata. Hindi mo ba na-realize na tinidor ko yung ginamit mo? Oh, right. Kaswang na sagot ng lalaki bago ito ngumiti. Is it a big deal to you? We'll end up kissing anyway. Namula ang mukha ni Nella kasabay ng pagbaba ng mata sa labi ng binata. Now you're looking at my lips. Na-imagine mo nang halikan ako? Nakangat ang kilay na tanong ni Gian. Napalunok si Nella bago nag-iwas ng tingin. May icing ka kasi sa labi. Pinasadahan nito ng dila ang labi bago muling nag-angat ng kilay. Wala naman, Nella. Kumuha siya ng icing sa cake gamit ang daliri at ipinahid yun sa isang pisngi ng lalaki. Oh, ayan, meron na. Sa halip na punasan ng icing sa pisngi nito, ay kinuha ni Gian ang kamay niya. Tila huminto ang tibok ng puso ni Nella nang dilaan nito ang daliri niya bago yun halikan. Halos lumabas ang puso ni Nella sa kanyang dibdib sa lakas ng pagwawala niyon. Nagpapasalamat siya na biglang tumunog ang cellphone niya. Mabilis na nag-excuse siya kay Gian para sagutin ang tawag. Hello, Yana. Bungad niya sa pinsan na nasa kabilang linya. Nella, a-attend ka ba sa reunion next week? Kagabi pa ako tinatanong ni Gemma kung pupunta ka. Natigilan si Nella. 2 buwan ang nakalipas nang makatanggap siya ng invitation para sa high school reunion ng batch nila. Hanggang ngayon ay hindi sigurado ang dalaga kung pupunta siya, dahil kapag nagkataon, siguradong magkikita sila ng dating nobyong si JP. Tulad ng pinsang si Yana ay high school batchmate niya ang ex-boyfriend. I don't know, Yana. Ayokong masira ang mood ko kapag nakita ko yung si JP. Sagot niya sa pinsan. Eh di isama mo na lang si Doc Montenegro para hindi masira ang mood mo. Para na rin makita ng walang kwenta mong ex kung sinong ipinalit mo sa kanya. Suwestyon ni Yana. Tila gustong tumulo ng puso ni Nella sa ideyang isasama niya si Gian bilang date sa pagtitipon na pupuntahan. I don't know if he's available, Yana. Baka busy siya sa trabaho nun. Ask him first. Malakas ka naman kay Doc eh. Fine. Nakangusong sagot niya bago nagpaalam sa pinsan. Pagbalik niya sa kusina ay naabutan niya si Gian na nagliligpit ng mga kasangkapang ginamit nito. You okay, Nella? Kinagat niya ang ibabang labi bago nagsalita. May duty ka ba sa hospital next weekend? Wala akong trabaho pag weekend, unless magkaroon ng emergency. Why? Gusto mo mag-date ulit tayo? Napanguso siya. Kasi, may pupuntahan kasi akong high school reunion sa Sabado, and I want you to come with me. If okay lang sa'yo at kung hindi ka busy. Nag-aalang ang wika niya. Ngumiti sa kanya si Gian. Of course, that's okay, sweetheart. Bakit nahihiya ka magtanong? Eh syempre, baka may iba kang gagawin or something. Alam ko kung gaano ka-importante ang trabaho mo. Importante ka rin naman sa akin. And I told you, didn't I? I will always have time for people that are important to me. Nagdiwang ang puso ni Nella sa sinabi ng binata. Alright, ikaw ang +1 ko sa gabing yon. Wika niya sa binata bago ito tinulungan sa pagliligpit. Nang gabing yon, kumain pa sila ng hapunan sa kondo ng binata bago siya inihatid ni Gian pauwi. Saan mo naman kaya ako hahalikan ngayon? Hindi nakapagpigil na tanong ni Nella kay Gian paghinto ng kotse nito sa tapat ng condo tower niya. Hindi niya makalimutan ng sinabi ng binata na hahalikan siya nito sa iba't ibang parte ng kanyang muka hanggang sa payagan na niya itong halikan siya sa mga labi.
Inaabangan mo na. Tila nanunukso ang ngiting tanong ni Gian sa kanya. Nag-init ang mga pisnging, inirapan niya ang lalaki. Ewan ko sa'yo. Hindi mo na pala ako pwedeng halikan kasi hinalikan mo na ako kanina sa daliri. Was it considered a kiss? Tinikman ko lang naman yung icing sa daliri mo kanina, Nela. Fine. Kiss me now. Nakangusong wika ng dalaga bago pa tuluyang mamula ang mukha niya. Bahagyang natawa si Gian. Good night, sweetheart. Masuyong wika nito bago marahang hinawakan ng batok niya. Sa pagkakataong yon ay sa tungki ng ilong siya hinalikan ng binata. Good night, Doc. Tigil ang iting sagot ni Nela sa binata. 5 araw ang matuling lumipas. Tulad ng napagkasundoan nila ni Gian, pagdating ng Sabado ng gabi ay sinundo siya ng lalaki sa unit niya. What? Ang ganda ko ba? Pabirong tanong niya kay Gian nang mapansing nakatitig sa kanya ang lalaki. Sobrang ganda. Sagot ng lalaki habang diretsyong nakatingin sa kanya. Sa pagkakataong yon, sa kabila ng pag-iinit ng muka, ay hindi niya itinago sa binata ang ngiti sa mga labi niya. By the way, makikita pala natin sa reunion yung ex ko. Imporma niya sa binata pagdating nila sa hotel. Kabatch namin siya ng pinsan kong si Yana. Really? Then let's show that ex-boyfriend of yours kung sinong sinayang niya. Wika ni Gian na siyang ikinatawa ng dalaga. Pagdating sa loob ng bulwagan ay sinalubong sila ni Yana na isa sa mga organizers ng event. Ipinakilala rin niya si Gian sa mga dating kaklase at kakilala na bumati sa kanya. Sa gitna ng pagtitipon, sandaling nagpaalam sa kanya si Gian para mag-CR. Habang mag-isa si Nela ay hindi niya inaasahang lalapitan siya ng dating nobyong si JP. Nela, can we talk? Tanong sa kanya ng lalaki. Ngayong kaharap ni Nela ang dating nobyo, ay lalo niyang nasigurado na talagang wala na siya ni katiting na nararamdaman para dito. Seriously, JP? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, may hiya ka pang kausapin ako? Sagot niya sa kaharap. Lumarawan ng pagsisisi sa mukha nito. I was wrong, Nela. Mali ako nang iwan kita. I realize I'm still in love with you. Handa akong iwan ng mag-ina ko para bumalik ka sa akin. Hindi ka lang pala manloloko. Wala ka pang kwentang lalaki. Naiiling na sagot niya sa binata. To set things straight, matagal na akong nakamove on sa'yo, JP. In fact, I'm engaged now. Nagsalubong ang kilay ng dating nobyo habang nakatingin sa singsing na suot niya. You may be engaged, but I'm sure you don't love that man. Alam ko napilitan ka lang sa bagay na yun dahil sa mami mo. Umiling siya sa dating nobyo. You're wrong, JP. I'm in love with him. I'm in love with my fiancé. And you know what? Nagpapasalamat ako na sinaktan mo ako. Dahil kung hindi mo ginawa yon, hindi ko makikilala yung lalaking deserving para sa pagmamahal ko. Halatang nabigla si JP sa mga sinabi niya. Bago pa siya makatalikod sa dating nobyo, ay naramdaman ni Nela ang paglapit ni Gian sa kanila. Is this your ex-boyfriend you're talking about, sweetheart? Masuyong tanong sa kanya ni Gian. Naramdaman niya ang paghawak nito sa baywang niya. Kasunod niyon ay dinampian nito ng halik ang gilid ng sentido niya. Gumaling siya kay Gian at masuyong humiti. Yes, this is JP, ex-boyfriend ko. JP, this is Gian Montenegro, my soon-to-be husband. Formal na inilahad ni Gian ang kamay sa kaharap. Subalit sa halip na tanggapin yun ng dating nobyo, ay mariin itong tiningnan si Gian. Huwag mo saan nasasaktan si Nela. Ani JP kay Gian. Don't worry, I have no intentions of hurting her. Seryosong sagot ni Gian sa lalaking kaharap. You know what? I feel bad for you. You had your chance with the most amazing woman I've met in my life. But you blew the chance away. But your loss is my gain. At hindi ko gagawin kay Nela ang ginawa mo sa kanya. Hindi nakapagsalita si Nela sa narinig mula kay Gian. Tila may mainit na kamay na humawak sa puso niya, kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Na hindi niya namalayan na wala na si JP sa harapan nila. Hey, sweetheart, are you okay? Masuyong baling sa kanya ni Gian. Isang masuyong ngiti ang ibinigay niya sa lalaki. Nang mga sandaling yon, habang nakatingin sa binata, napagtanto niya ang totoo ang sinabi niya kay JP. Namahal na niya si Gian. Natuluyan na nitong nakuha ng buo ang puso niya. Sa maiksing panahon at sa kabila ng ginawa sa kanya ng dating nobyo,
ay hindi pa rin niya napigilan ng sariling hindi mahulog ng tuluyan sa lalaking kasama niya ngayon. Thank you, Gian. Mahinang sambit niya sa lalaki. For what, sweetheart? For making me believe in love again. Gusto niyang sabihin sa kaharap, subalit sa halip ay matamis na ngumiti lang siya. For coming with me tonight, sabi na lang niya. Masuyong ngumiti ang binata bago nito inilahad sa kanyang kamay. You don't have to thank me for doing this, Nella. Still, thank you. Anya kasabay ng paghawak sa kamay nito. Natapos ang pagtitipon na hindi nila muli pang nakita ang dating nobyo. Hating gabi na nang ihatid siya ng binata sa kondo niya. Thank you for tonight, Gian. Muli ay pasasalamat niya sa lalaki. I told you there's no need to thank me, sweetheart. Ngumuso siya at humarap sa binata. Inaasahan na niyang muli siya nitong hahalikan sa isang parte ng kanyang muka. Subalit sa pagkakataong yon, siya ang unang lumapit kay Gian. Ikaw na lang ang lagi nang hahalik sa akin. Pwedeng ako naman ngayon? Anya sa binata na ikinabigla nito. Bago pa nga makasagot ng kaharap, ay mabilis na niya itong dinampian ng halik sa gilid ng labi nito. Good night, sweetheart. Ingat ka sa pagmamaneho. Masuyong sambit niya sa lalaki. Lumunok ang binata bago humati sa kanya. Good night, Nella. Mahinang wika nito. Ngumiti siya kay Gian bago bumaba sa sasakyan nito. Pagdating ng Lunes, pagpasok ni Nella sa shop nila ng pinsan, ay hindi na siya nagtaka nang bumungad sa kanya ang sariwang bouquet ng rosas mula kay Gian. Alam mo, Nella, malapit na maging flower shop tong shop natin sa araw-araw na pagpapadala ni Doc ng bulaklak sa'yo. Nakangusong komento ng pinsan. Ngumiti lang si Nella sa pinsan. Pagkatapos niyang basahin ang note na kasama ng bulaklak, ay naisipan niyang magpadala ng pagkain kay Gian. Mula sa pag-uusap nila ay nalaman niyang mahilig ang binata sa Japanese food. Nella, nagpadala ka ng pagkain? Bungad sa kanya ni Gian sa kabilang linya nang tawagan siya nito bago magtanghali. Well, ikaw na lang kasi tong lagi nagpapadala sa akin. So naisip ko this time, ako naman ang magpadala sa'yo. Nakangiting sagot niya sa lalaki. Thank you. Ang sweet naman ng sweetheart ko. Pero next time, mas okay kung sarili mo na lang ipadala mo rito. What? Paano ko naman ipapadala ang sarili ko? Natatawang tanong niya sa kausap. I mean, you can visit me here in the hospital next time. Pwede ba? Of course. Bakit naman hindi ako pwedeng puntahan ng magiging asawa ko? Lalong lumawak ang ngiti sa mga labi ni Nella. Sige, next time. For now, enjoyin mo muna yung pinadala ko. Galingan mo rin sa trabaho Save lots of lives today, Doc. I will, sweetheart. Huwag ka rin magpapagutom Masuyong sagot ng lalaki. Yes po. Nakangusong sagot ni Nella saka nagpaalam na sila sa isa't isa. Ang laki ng ngiti mo Ano, in love ka na kay Doc, no? Nakangising tanong sa kanya ni Yana nang ibaba niya ang tawag at harapin ng pinsan. Ngumuso lang siya sa babae dahil alam niyang wala siyang maitatago dito. I knew it. Sara talaga nakapagpustahan ako sa iyo Pumapalatak na wika nito bago muling umiti. But you know what? I'm happy for you, Nella. I can see that Gian is different from other guys. Lalo na sa ex mo. I know he won't hurt you. Sana nga, Yana. Wika ni Nella sa pinsan. Kahit na nagtitiwala siya kay Gian at nakikita niyang malayo ito sa dating nobyo, naroon pa rin ang takot sa puso niya na baka masaktan siya ng binata. Sigurado kasi ang dalaga na sa pagkakataong yon, kapag sinaktan siya ni Gian, hindi na niya maibabalik pa sa dati ang puso niya. Sa mga sumunod na araw ay binisita ni Nella ang binata sa ospital kung saan ito nagtatrabaho. Ipinakilala siya ng lalaki sa sekretary nito, maging sa ilang kasamahan nitong doktor. Thank you for visiting me. Wika sa kanya ni Gian habang pinagsasaluhan nila ang pagkain na dinala niya sa binata. Siyempre, nag-request ka. Malakas ka sa akin Pabirong sagot niya. Really? Kung talagang malakas ako sa'yo, tutulungan mo akong ubusin to. Anang binata. Dumampot ito ng California Maki gamit ang chopstick bago inumang sa bibig niya. Isinubo niya ang pagkain na siyang nagpangiti sa lalaki. Habang inunguya niya yon, ay dinampian nito ng tissue ang gilid ng labi niya. Ang daya mo naman. Ikaw tong dinalang ko ng pagkain pero ako tong pinapakain mo.
Anya kay Gian matapos nilang lulukin na kinakain. I love feeding you, sweetheart. Sagot ng binata na nagpasirko sa puso ni Nella. Pwedeng next time kapag pinuntahan mo ako, wag mo hubarin yung doctor's coat mo? Tanong niya sa lalaki habang nakatingin sa white coat na nakasabit sa isang bahagi ng silid nito. Bakit? Bagay ba sa akin? Nangingiting tanong nito. Nakangusong tumango siya. Ang totoo ay muntik na siyang mapatulala kanina nang sa unang pagkakataon ay makita niya si Gian suot ang doctor's coat nito. Kapag sinabi kong oo, gagawin mo ba? Ngumiti ang binata. Kahit hindi ka umuo, gagawin ko para sa'yo. Kung malakas ako sa'yo, mas malakas ka sa akin. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang pagngiti. Kumain ka na lang, Doc. Sa pagkakataong yon ay siya naman ang dumampot ng maki para isubo sa lalaki. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na rin si Nella sa binata dahil may trabaho pa ito. Pagdating ng weekend, ay muli silang bumalik ni Gian sa shop ng designer para sa first fitting ng damit nila. Naunang magsukat ng tuxedo si Gian at halos malaglag ang panga ng dalaga nang humarap sa kanyang binata. What? Do I look that good, sweetheart? Tila pabirong tanong ng lalaki nang makita ang reaksyon niya. Sa halip na tumanggi ay nakangusong tumango siya rito. Yeah, ang gwapo mo lalo dyan sa suot mo. Talaga? Tila nasisiyahang tanong ng lalaki. Tumango siya at hinawakan ng balikat nito. Aha, ang gwapo-gwapo ng groom ko. Anya habang diretsong nakatingin sa mga mata nito. Naghinang ang mga mata nila ni Gian. Naputo lang yon nang tawagin siya ng assistant designer na nag-aasikaso sa kanila. Ang ganda mo, ma'am. Naku, siguradong laglag ang brief ni sir kapag nakita ka. Nakangising wika sa kanya ng assistant habang tinutulungan siya nitong isuot ang gown. Natawa naman siya sa sinabi ng babae. Subalit tila gustong tumulon ng puso niya sa ideyang matutulala sa kanya si Gian. Paglabas niya ng dressing room ay agad na sinalubong siya ng lalaki. What do you think? Bagay ba? Nakangusong tanong niya kay Gian. Sa halip na sumagot ay hinawakan ni Gian ang magkabilang baywang niya. You're the most beautiful woman I've ever seen. I can't believe I'm marrying you, sweetheart. So, maganda? Nakangiting tanong niya. Sobra. Anas nito habang diretsong nakatingin sa kanya. And you know what? I really wanna kiss your lips right now. Then kiss me. Masuyong sagot niya sa lalaki. Sigurado ka, Nella? Walang pag-aalinlangan tumango siya sa binata. Sukat sa sinabi niyang yon ay tinawid nito ang distansya sa pagitan nila at sinakop ang mga labi niya. Tila inilipad ang puso ni Nella nang maglapit ang mga labi nila ni Gian. Namalayan na lang niyang nakakapit na siya sa batok ng binata at buong pusong tinutugon ng halik nito. Ay, nauna na mag-honeymoon sina ma'am. Saka lang sila napilitang maghiwalay ni Gian nang marinig niya ang boses ng assistant designer. I'm sorry. I just couldn't help it. Kagat ang ibabang labing wika ni Gian nang humarap sila sa assistant. Napanguso na lang si Nella para pigilan ng ngiti. Sa sumunod na araw, pagkatapos niyang umalis sa shop nila ni Yana, ay muling dumiretso si Nella sa ospital. Ayon kay Gian ay mamayang gabi pa ito makakauwi, kaya naisipan niyang dalhan ng dinner ang binata. Pagdating niya sa office ni Gian ay wala raon ng assistant nitong si Grace. Nagpa siya si Nella na dumiretso na sa opisina ng binata. Subalit napahinto siya sa akmang pagkatok nang marinig niya ang boses na nag-uusap mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid. What do you want to say to me, Kylie? I'm busy right now. I only have a few minutes to spare. Narinig niya ang boses ni Gian. Natigilan si Nella nang mapagtanto na hindi pasyente ang kausap ng lalaki. Kylie, hindi ba din ang pangalan ng ex niya? Wika niya sa isip. I'll go straight to the point, Gian. I came home because I want you back. I'm sorry for leaving you before. After all these years, I realized I'm wrong and that I still love you. Tila huminto ang puso ni Nella sa narinig na sagot ng babaeng kausap ni Gian. Bumalik sa kanya ang ikinwento sa kanya ng binata tungkol sa pangiiwan dito ng dating nobya. Pagkatapos ng maraming taon, babalik ka at sasabihin yan. Can you hear yourself, Kylie? Narinig niyang sagot ni Gian sa kausap. I want you back, Gian. Alam kong sa nakalipas na mga taon wala kang naging girlfriend.
So ako pa rin, hindi ba? I'm getting married now, Kylie. What? Paano ka biglang magpapakasal kung wala kang girlfriend? Are you talking about arranged marriage? So what if it's an arranged marriage? Then that means you don't love whoever that girl you're marrying, Gian. Malakas ang boses na sagot ng babae. I'm right, am I, Gian? Hindi mo mahal ang babaeng pakakasalan mo, hindi ba? Kinagat ni Nela ang ibabang labi sa kirot na tumusok sa puso niya. Gusto niyang marinig ang isasagot ni Gian. Subalit natatakot siya sa maaaring maging sagot nito. Kaya naman sa halip na manatili roon ay umalis siya. Naglalakad sa hallway ang dalaga nang makasalubong niya ang sekretary ni Gian. Ma'am, nandito po pala kayo. Nakita na po ba kayo ni Doc Gian? Teka ma'am, okay ka lang ba? Wika sa kanya ni Grace. Sa kabila ng nagbabadyang luha ay isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Nela sa sekretarya. Yeah, I'm fine. Please don't mention to Gian that I went here. Anya bago nilagpasan ang nagtatakang babae. Dumiretso siya sa CR para kalmahin ang sarili. Pagdating doon ay sakalang niya naalala na naiwan niya ang dalang pagkain sa mesa ni Grace. It's going to be fine, Nela. Just be honest with Gian if he asks you. Wika niya sa sarili. Ilang minuto siyang nagtagal sa CR bago nagpa siyang lumabas ng ospital. Akma siyang papasok sa kanyang sasakyan nang isang kamay ang humawak sa kanya. Nela. Nang bumaling siya kay Gian ay sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha nito. Where are you going, sweetheart? Uuwi na. Wala sa sariling sagot niya. Without showing yourself to me? Sa pagkakataong yun ay alam niyang hindi siya makakapagsinungaling sa lalaki. Isinara niya ang pinto ng sasakyan at hinarap ito. I went to your office, but I heard you talking to someone. Kahit hindi ko kayo nakita, alam kong yung ex-girlfriend mo ang kausap mo. Is that the reason why you left? Marahan ng boses na tanong nito. Paano hindi ako aalis kung narinig ko ang pinag-uusapan niyo? Your ex-girlfriend wants you back, Gian. Bumalik siya para sa'yo. Yes, she does. But I also made it clear to her that I'm already getting married to the woman I love. Napatanga siya sa sinabi ni Gian. You do? You love me? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi mo ba narinig ang lahat ng pinag-usapan namin ni Kylie? Kinagat niya ang ibabang labi at umiling. Nung tinanong kanya kung mahal mo ko, umalis ako, Gian. Umalis ako dahil hindi ko kayang marinig ang isasagot mo sa kanya. Natatakot ako marinig na hanggang ngayon, wala ka pa rin nararamdaman sa akin. Natatakot ako malaman na dahil bumalik siya, iwan mo ko at bumalik ka sa kanya. Masuyong inabot ni Gian ang mukha niya at tinaplos yun. You should have stayed, Nela. Sana narinig mo kung paano ko sinabi sa kanya na mahal kita. Mahal mo talaga ako? Pagkumpirma niya habang diretsong nakatingin sa mga mata nito. I do, sweetheart. I fell in love with you the first time I saw you that night we were drunk. Simula noon, hindi ka na mawala sa isip ko. Pahayag sa kanya ng binata. I was always against arranged marriage. Ilang beses na akong tumanggi sa pagrereto sa akin ng mga magulang ko sa mga babaeng kakilala nila. Pero this time, nang malaman ko kay mama na ikaw ang babaeng pakakasalan ko, agad akong umuo sa kanya. That's the main reason kung bakit ako pumayag na magpakasal sa'yo. Dahil mahal kita. Pangalawa na lang yung kagustuhan kong matupad ang hiling ni Lola. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Nela, kasabay ng matinding kaligayahang bumalot sa dibdib niya. That means, hindi ka babalik sa ex mo? Sweetheart, did you hear me? Why would I go back to her when I'm clearly in love with you? Matagal na akong nakamove on sa kanya. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang papakasalan ko. Ikaw ang gusto kong makasama sa hinaharap. You're the only one I want, Nela. Sa pagkakataong yun ay tuluyan ng bumagsak ang luha niya. Ikaw lang din ang gusto ko, Gian. Just like you. I'm in love with you. Puno ng pagsuyong pinalis ng binata ang luha sa pisngi niya. I know, sweetheart. I know you're in love with me. Really? How did you know? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ng lalaki. You're pretty obvious, sweetheart. Hindi mo naman ako hahalikan kung hindi mo ako mahal. Sa kabila ng matinding emosyong nararamdaman, ay pinanliitan niya ito ng mga mata. Ang yabang ah. Bahagyang natawa ang binata. To be fair, obvious din naman na mahal kita.
It's so clear that I'm so down for you, sweetheart. Ewan ko ba sa'yo kung bakit hindi mo nahalata? Ayoko kasing mag-assume hanggat hindi mo sinasabi sa akin. Now I'm telling you, I'm so in love with you, my future wife. Masuyong pahayag ng binata. Punong-puno ng pagmamahal ang mga mata nitong diretsyong nakatingin sa kanya. I'm so in love with you too. Buong pusong sagot niya sa lalaking minamahal bago sila nagsalo sa isang halik. Let's go back to my office and eat the food you brought me. Masuyong wika ni Gia nang pakawalan nito ang mga labi niya. Paano yung ex mo? I'm sure she's no longer there. I already asked her to leave. Tulad ng sinabi ni Gian, pagbalik nila sa office nito, ay tanging assistant na lang nito ang naroon. Nagsalo sila sa pagkain na dinala niya bago siya nagpaalam sa binata. 2 linggo ang lumipas. Ginanap ang kasal nila ni Gian. Dinaluhan yon ng mga kamag-anak at kaibigan nila. Kompleto ang pamilya ni Gian nakakarating lamang mula sa Amerika. I can't believe you're finally getting married, Iha. Wika kay Nela ng ina habang inihahatid siya nito sa altar kung saan naghihintay sa kanya si Gian. Bumaling si Nela sa ina at masuyong umiti. Thank you, Mommy. Thank you for leading me to the man of my dreams. You know what? Now I truly believe that mothers know best. You know how much I love you, and I only want the best for you, Iha. Nakangiti ring sagot sa kanya ng ina. Pagdating sa altar ay buong pusong tinanggap ni Nela ang kamay ng lalaking minamahal. I can't wait to marry you. Masuyong bulong sa kanya ni Gian nang iharap siya nito sa altar. Puno ng pagmamahal nang umiti siya sa kanyang groom. I thank the heavens for giving you to me, Gian. Wika ni Nela sa lalaki nang simulan niya ang inihandang wedding vow para dito. Akala ko pagkatapos ng ginawa sa akin ng ex-boyfriend ko, hindi na ako magmamahal at magtitiwala pa sa mga lalaki. But then you came and you proved me wrong. You proved to me that not all men are the same. Pinatunayan mo sa akin na pwede ako magtiwala sa'yo. Gian, my love, thank you for mending my heart. Thank you for loving me and for making me believe in love again. I promise to you, I will always love you the same way you love me. Pagkatapos niya sabihin ang vow, ay nakita niya ang pagkislap ng mga mata ni Gian sa nagbabadyang luha. Ever since I was young, I always believed that everything happens for a reason, Nela. Wika ni Gian habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. So I believe that I got my heart broken before, because I was meant for greater love. And I proved that it's true, after I met you. We were supposed to get our hearts broken for us to meet each other. Kung hindi tayo nasaktan ng mga unang pag-ibig natin, hindi natin makikilala ang isa't isa. And we may not be each other's first love, but I promise you, sweetheart, we are each other's last love. Pangako, aalagaan at iingatan kita, and I will love you with my everything. Buong pusong umiti si Nela kay Gian kasabay ng pagbagsak ng mga luha mula sa mga mata. Nang ideklara ng pari na ganap na silang mag-asawa ni Gian, ay agad silang nagsalo sa isang matamis na halik. Walang pagsidla ng kasiyahan ng puso ni Nela ng mga sandaling yon. At ng gabing yon, buong puso niyang isinuko sa asawa ang iningatang pagkababae sa mahabang panahon. Natupad niya ang pangako niya sa sarili na maging virgin bride para sa lalaking mahal niya at deserving niyang alayan ito. 1 taon nang lumipas ay isinilang ni Nela ang pangalan nilang anak ni Gian, na sinundan pa ng 4 na supling. Sa buong durasyon ng pagsasama ng mag-asawa, ay hindi lang tinupad ni Gian ang ipinangako nito kay Nela na mamahalin nito ang babae. Hinigitan pa nito ang pangako nito. Bukod sa pagiging mapagmahal na asawa, ay naging napakabuti rin nitong ama sa 5 anak nila. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.